Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, nandito kami sa harapan ng presensya mo, Panginoon. Acknowledging, Panginoon, that we are sinners in need of your grace and your mercy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, because we are able to stand before your presence, Panginoon, without us dying, Panginoon. Because of what your Son did on the cross, Panginoon, para sa amin lahat. We are here, Panginoon, because alam namin na kailangan ka namin, Panginoon. Nandito kami dahil alam namin that apart from you, Panginoon, we are nothing, Lord. And I pray, God, patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoon, kung sino ka. Ipaalala sa amin kung sino kami, Panginoon. So that eventually, Panginoon, yung grasya mo will electrify, Panginoon, yung aming mga puso, pabalik sa'yo, and forgive the one who teaches, Panginoon, for my sins are many, Panginoon. And also, Lord, sa aming lahat na nandito, speak forth your truth, Panginoon, and magsalita ka sa puso namin, Lord, so that makita ka namin, Panginoon. And I pray, God, that as I speak, may we see Jesus and Him only, Lord. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Thank you. So, ayan, like we always do sa preaching, so ang gagawin natin is iisa-isahin natin yung verses. So, ang tawag dito sa gagawin natin for today is exposition. Anyone familiar with the word exposition? Exposition meaning you exposit the Word of God verse by verse. Okay, meron tayong tinatawag na topical, meron tayong tinatawag na exposition. Kuwari, yung topical, meron kang topic, tapos sinusupport mo ng mga verses yung topic mo na yun. But the exposition of the Word of God is you explain verse by verse kung ano yung gustong sabihin ng text. For all of us no, na nagbabasa ng Bible, pag binabasa natin yung Bible, ang lagi nating iniisip, ano yung gustong sabihin ng nagsulat? Okay? Ano yung gustong sabihin ng nagsulat sa readers niya para makita natin yung perspective na hindi yung perspective natin. Okay? So, uulitin natin, the Bible is not about us. Primarily. The Bible is primarily about who Jesus is. Balikan natin yung Revelation. Ano sabi doon? The revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, the book of Revelation is the revelation about who Jesus is. Okay? This is not about us. This is not about end times. Primarily, hindi ko sinasabi na it's not about end times. In totality, what I'm saying is primarily, the book of Revelation is about who Jesus is. Okay? Huwag tayong liliko kasi pag lumiko tayo, ang tendency, magkamali tayo ng interpretation. Okay? So let's start. Kilalanin muna natin what the Church of Laodicea is, or as a whole, as a city, ano nga ba yung Laodicea? So, number 1, nababasa natin dun sa binasa natin kanina, this is the wealthiest city in Asia Minor, key commercial of banking. So, ibig sabihin, central bank. Kumbaga parang ING yan. Pag pumunta ka ng Netherlands, sila yung central bank. Dito sa Pilipinas, ano yung central bank? BDO ba? BPI ba? Anyway, BSP. BSP pala. Sorry. So, and also, kilala din sila, isa sa mga nagmarkang city during Roman Empire time is yung Church of Laodicea dahil nung lumindol, lahat ng city humingi ng tulong sa Rome. Pero yung Church of Laodicea or Laodicea City, hindi sila humingi ng tulong sa Rome. Sila lang. Kasi ganun sila kayaman. They can rebuild the city by their own resources and wealth. Okay, that's one that you need to know. Number 2, they are known for black wool. So, ibig sabihin, marami silang Lawrence. Ay, sorry, ako nasa akin. Sa akin yung mic, pre. Isa-isa sa so ito,
for unknown reason, maraming mga tupa na kulay itim yung buhok doon sa area nila. So, nakilala sila doon sa glossy black na wool. And also, kumbaga, pag pumunta ka ng Laodicea, kuwari, yagit ka. Pagpunta mo doon, mas yagit ka kasi magaling sila pumorma doon. Bakit? Because kilala sila doon sa tinatawag na Laodicean garments. And were prized across Roman Empire, reflecting their pride in fashion and craftsmanship. Parang Japan, di ba? They are known for their craftsmanship. So, sa atin din, di ba? Parang pagka hindi ka pa umate ng LPCF, tapos umaten ka ng LPCF, parang ang daming mga fashionistas, di ba? So, ganon din sa Laodicea. Also, they are known for medical school. So, ang isa sa mga binibida nila dito is yung salve. Yung kanina natin binasa. Asa yung mga iba dyan, salve pala yun. Nakala ko salve. Salve. So, yung isa sa mga famous na meron sila is, ito, yung powder na ginagamit sa mata. So, for eye ailments, ayun yung ginagamit nila. So, kilala sila dyan. So, kumbaga parang, ikaw, may sakit ka sa mata. Diba sa atin, pag cancer, saan? Medical City. Hindi ko alam. Pero, pag mata, ang naiisip nila, Laodicea yan. Punta ka dun sa city na yun kasi nandun na yung nagpapagaling sa mata. So, kilala sila dyan. And also, meron silang tinatawag na aqueduct. So, sa Laodicea kasi, mayaman sila sa lahat ng resources, malaman sila, yung city nila, maraming mga resources. Pero, ang problema sa kanila, wala silang matinong tubig. They lack source of water. So, ang ginawa nila is, kasi wala pang nun, may nilad di ba? Wala pang, ano ba yung isa natin? Manila water. Wala pang ganun sa nung time nila. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng parang tubo na bato. Tapos, yung tubong bato na yon, kinonect nila sa Hierapolis saka sa Colossae. Sa Hierapolis, ang nakukuha nilang water doon, mainit. Parang Laguna, di ba? May hot spring. So, parang ganun din yon. So, pare, ang Pasig, yung Pasig is Laodicea, ang Hierapolis is Laguna. Imagine niyo yung haba ng talakbayin ng tubig para makapunta sa Pasig. So, same here, kung mapapansin nyo, ito yung Hierapolis, ito yung Colossae. Yung Hierapolis, dito yung mainit na tubig. Yung Colossae, nandito yung malamig. Kaso, dahil sobrang layo ng yung dadaluyan ng tubig, pagdating sa kanila, lukewarm na. Pagdating din dito sa Colossae, malamig siya nung paglabas, pero pagdating sa Laodicea, lukewarm na din. Ito yung itsura. Can you imagine? Will you drink a water from this? No. Ang sinasabi ng ibang historian, it's as if yung pagdating ng tubig sa Laodicea, hindi na drinkable. Kasi may mga nagbi-build up na minerals na hindi na drinkable yung tubig pagdating sa kanila. So, malaking problem sa kanila yung tubig. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanila na lukewarm, they are aware of what lukewarm is because it's disgusting. Disgusting. Diba? Sino dito umiinom ng kape? Ang sarap ng kape pag mainit. Pag lumamig na, lukewarm na, gusto mo ng iba to. Diba? Hindi na masarap yan. So, same thing. So, ayan, by arrival, became lukewarm and mineral-filled and pleasant to drink. So, hindi na siya drinkable yung tubig pag dumaan na or pagdating sa kanila. So, ganun yung nangyayari. So, one of the things na gusto ko makita is their main problem wasn't that they don't know the truth or they were doing evil things. Hindi yun yung problema. It was their prideful independence. Ito ang motto ng mga taga-Laodicea. Based sa observation ko. We're fine. We don't need help. Sa Youth Live, lagi ko sinasabi sa inyo mga kabataan? Why do people doesn't go to church? Bakit yung mga tao ayaw nilang mag-church, ayaw nilang magbasa ng Bible, ayaw nilang mag-pray, ayaw nilang gawin yung gawain ng Diyos? Because we don't need it.
Kailangan ko ba yun? For the students, do you need to read the Word of God? For the professionals, do you think you need to read the Word of God? For us na tumanda na sa church, sa ating mga pastor, do you think you need to read the Word of God? If your answer is no, it means you are battling pride. If yes, ibig sabihin, nakikita mo yung need mo. Alam niyo po ba na ang first step sa kingdom of heaven, alam niyo po ba kung ano yung first step na kailangan nating maintindihan? Is our need. Lahat ng nanampalataya, lahat ng nasa langit are people who knows that they need a Savior. Nakita mo, isang word lang, yung need na yon. Dahil nawala lang yung need na yon. Pag nawala yung need na yon, ang tendency mo, i-reject mo dahil hindi mo kailangan ng kahit ano. Okay? So I will build on that thesis. Who are they really? Okay, Laodicean church culture was one of comfort. Pag narinig niyo yung word na comfort, naaalala niyo ba yung church natin? Sobrang komportable natin. Like, hindi katulad dati. Hindi tayo komportable kasi mainit, huwag kang dumikit. Diba? Ang lagkit. Ngayon, naka-aircon, may TV, naka-laptop pa yung mga pastor, naka-iPhone pa yung mga tao, lahat ng resources meron tayo. Anong ginagawa natin? Kain. May pagkain eh. We're in comfort. Ma-pride tayo. We don't like to read the Bible kasi feeling natin, ang galing na natin. We don't need it. Outward success. Marami sa atin, professionally, maayos. Diba? Nagtatrabaho tayo. Maganda ang sahod. Ano pa? Spiritually. Yet, we are spiritually empty. Satisfied with wealth and reputation while relying on themselves. Sometimes, di ba, pupunta pa tayo ng church, ano nasa isip natin? Anong mabibigay ng church sa akin? Anong benepisyo ng church na yan sa akin? Bakit ako pupunta dyan? Will it benefit me? Kapag hindi na nagbe-benefit sa'yo, aalis ka. Di ba? It's a reminder for everyone. Kapag hindi na komportable, wala nang aircon, wala nang pagkain, may conflict, alis na ako. Oh, di ba? Nag-agree si Lindsay. Si Kinsley. Thank you. Amen. So, ngayon, ang tanong, what is so fascinating about Jesus' letter sa Laodicea? So kung mapapansin nyo, 7 churches. Okay? May commendation sa Ephesus. May commendation sa Smyrna. Hanggang Philadelphia, meron. Lahat sila may rebuke. Pero in terms of commendation or praise, sino lang ang wala? Laodicea. Alam mo yung unang banat ni Jesus, I know your works. Diba, ganon din yung banat niya sa ibang churches. Pero, ang una niyang banat, I know your works, you are neither cold or hot. Ayun agad, not accusation, but rebuke agad yung sinabi niya. Unang banat pa lang niya. Ayun kaagad yung sinabi niya dun sa church na yun dahil wala siyang bagay na nakitang maganda sa kanila. Ito ang tanong ko sa atin lahat. If Jesus will come here, meron kaya siyang bagay na masasabi sa atin na i-comment niya? LPCF, pagkain. Diba? Ganun agad eh. Ay, parang ako si Jesus, ang naiisip ko pagkain eh. Diba? Siguro sa susunod na taon, LPCF, nabasa yung Bible the whole year. Diba? LPCF. Pero ngayon, parang nakikita ni Jesus.
Pagkain. Grabe talaga yung pagkain sa LPCF. Dumadagsa eh. Kahit anong, alam mo yun, kahit anong meeting, may pagkain. Yung camp, ang problema, pagkain. Di ba? Lahat pagkain. Hindi yung programa eh. Di ba? Ano yung ipipreach? Hindi ayun. Hindi yun yung main problem. Ano yung pagkain? Di ba? Gaano kalambot yung sopa? Di ba? Ayun yung problema. May aircon ba doon? Di ba? May shower. Malakas ba yung tubig? Ayun yung iniisip eh. May kumot ba? Ayun pa yung problema. Di ba? Number 1 yun. Eh. Unang tanong, dito tayo sa CCTV. Kuya Raymond, may kumot? Diba? Ayun agad eh. Gusto ko marinig, Kuya Raymond, ano ipipreach si Pastor Del doon? Yun, ganun dapat eh. Iba. Pero dito, walang nakita. Ngayon, isa-isahin natin. Bago ko ipakita yon. So, verse 14 tayo magsisimula. So, sabi dito, and to the angels of the church in Laodicea. Alam na natin to, sinabi na natin that this is written towards, yung tinatawag na angel dyan is the leaders of the church. Sabi dito, the words of Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. Ito yung nagiging problem natin pag nagbabasa tayo ng Bible. Pag nabasa natin yan, ano ngayon? Ano ngayon kung Amen siya? Ano yung Amen na yan? Diba? Anong connect niyan? Diba? Ayun yung tanong natin eh. Kaya minsan, I think sa mga kabataan din and for us, no? Pag binabasa natin ang Bible, ano ngayon? If you are Amen, ano ngayon? Anong connect niyan? Okay. Bakit kailangan ipakilala ni Jesus ang sarili niya? Ito ngayon yung tanong ko dun sa nung binabasa ko yung Bible. As the Amen, the faithful and true witness and beginning of God's creation. Parang, Sisimula mo yung letter mo ganun. Ano ngayon? May connection ba yan dun sa gusto mong sabihin? And the answer is, yes, meron. Isayin natin. The words of Amen. Okay. So, ang background yan is Laodicea, where it's living because of its wealth and self-sufficiency and comfort. Spiritually, they reflected same self-assured but unstable, claiming that they need nothing. They were complacent, relying on themselves rather than God's truth. Saan sila nag-rely? Sa wealth nila, sa resources nila. And the reason why sinasabi ni Jesus dito, I am the Amen, dahil reminding them that He alone is the unchanging uncertainties. Or changing uncertainty. In a world of illusion, His promises, not their possession, are the foundation of security. Whether you believe it or not, ang sinasabi ng culture sa atin or sinasabi ng social media, sinasabi ng mga tao sa paligid natin, hindi si Lord yung unchanging. Hindi si Lord yung certain. Ang certain, yung career mo. Ang certain, yung grades mo. Ang certain, yung pamilya mo. Ang certain, yung mga bagay na meron ka sa buhay mo. And that's a lie. Ipinapaalala ni Jesus sa kanila na wala sa kahit anong resources nyo ang certain because anything can be taken away from you in just a snap of a finger. Ano sinasabi ni Jesus? Ako lang ang certain. Mawala lahat ng bagay dito sa mundo, mananatili ako. Nakita nyo, unang word pa lang nung pagkakakilala yung sarili niya, mabigat na agad. That's how important it is that when you read the Word of God, binabasa mo, anong gustong sabihin ito sa akin as reader? The faithful and true witness. Sabi dito, Laodicean problem wasn't rebellion but self-deception. Alam natin, lagi ko sinasabi sa inyo, sino nanloko sa'yo? Sino nanloloko sa'yo most of the time? Sino? Sarili mo. Sarili mo. Wag ka na manisisi ng kapitbahay, wag ka na manisisi ng katabi mo. Ang unang nanloloko sa sarili mo, sarili mo. Bakit? Di ba? Lungkot ko dahil sa'yo. Hindi. Malungkot ka because you believe something about yourself
kaya ka nalulungkot. You believe about something, kaya ka nagkakaroon ng problem. Thinking, okay? Thinking. They were rich, needing nothing, yet truly, sabi ni Jesus, wretched, poor, blind, naked. As the faithful witness and true witness, Jesus exposes their real condition, not to shame them, but to heal them with the truth. Ang sinasabi ni Jesus dito, I am the faithful and true witness. Bakit? Di ba meron kayong mga kaibigan na ganon? Ewan ko, may kaibigan kayong ganon. Pero yung mga kaibigan ko kasi, minsan pagka may mali kang ginagawa, ayaw nilang sabihin sa'yo. Baka masaktan dyan, hindi ko sabihin. Pero si Jesus, ang sinasabi ni Jesus dito, para siyang x-ray machine. Na kapag tinignan ka niya, alam niya yung tunay na kondisyon mo. Kaya niya sinasabi na, I am a true and faithful witness. Dahil sasabihin ko sa iyo kung ano yung mali mo so that mabago yung trajectory ng buhay mo. Tayo ba? Are we that kind of person? Tayo ba yung di ba? Nung ginawa ni David, nung kinuha niya si Bathsheba, pumunta si Nathan sa kanya and then sinabi ni Nathan sa kanya, merong isang hari, ganyan. Kinuha niya yung tupa, tapos yung tupa. Tapos biglang sabi ni David, Nathan, dapat mamatay yan. Ano sabi ni Nathan sa kanya? You are the man. Ikaw yung pumatay dun sa asawa ni Bathsheba para mapagtakpan mo yung kasalanan mo. Ang sinasabi ni Jesus dito, I am that friend. Ako ang magsasabi sa'yo ng bagay na mali mong ginagawa para mabago yung trajectory ng buhay mo. Hindi para ipahiya ka, pero para sabihin sa'yo na faithful ako, I am your true witness, and I will be the one to heal you of that stupidity. Ito pa yung last na sinabi niya, beginning of God's creation. Laodicea, famed for its wealth, medical school, black wool, on itself, self-sufficient, refusing yung aid ng Roman Empire during 60 AD. Same independent mindset. Okay? Ano sinasabi niya? We can handle life ourselves. Ano yung sinabi ko sa inyo last time na nag-preach ako? Ingatan natin yung mga bagay ni sinasabi natin sa sarili natin. Kasi yung mga bagay na sinasabi natin are the things na pinaniniwalaan natin patungkol sa sarili natin. And for the case of Laodicean Church, anong sinasabi nila? We can handle life ourselves. Hindi namin kailangan ng Diyos. Kaya naming i-handle yung buhay namin kahit walang Diyos. Jesus Himself calling us the arch or origin of creation, corrected their illusion, reminding them that all life and resources comes from Him. Diba? Ano yung last time din na preach ko, sinabi ko doon na all of life is just a gift. Kaya pag may kinuha si Lord sa atin, hindi tayo entitled na, bakit mo kinuha, Lord? Like kunwari, yung buhay ng nanay ko. Yung buhay ng nanay ko, sa Panginoon yun eh. Kung gusto niyang kunin yun, sa Kanya yung nanay ko, hindi naman sa akin eh. Yung nanay ko ay pag-aari ng Diyos. And even yung resources natin, lahat yan pag-aari ng Diyos. At kung kukunin ng Diyos yung mga resources natin, ano sabi ni Job? The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. Sinabi sa ibang translation, I wish you were hot or cold. Mapapatanong ka, gusto niya yung cold kaysa lukewarm? I mean, mas preferred niya yung cold kaysa lukewarm. And when we talk about coldness, we're talking about died spiritually. Pero let's see. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit
you out of my mouth. Spit daw, spit. Parang he wants to throw up. Gusto niya sumuka. Number 1, isa-isayin natin yung words. Sabi ni Jesus, I know your works. Ang ibig sabihin nun, I see. Kanina yung sinasabi ko, di ba? He see, he penetrates. Para siyang x-ray machine, nakita niya kung ano yung laman ng puso mo. I completely understand the pattern of your life. He's saying, I see beyond your reputation. You might impress people, but you cannot fool me. You may think you are fine, but I see the real picture. Diba? Ano sinasabi ng Bible? You cannot mock God because alam niya kung ano yung laman ng puso natin. Hindi tayo pwedeng mag-pretend dahil alam niya yung totoo. Okay, what he is not saying is, he's not saying that he prefers people to be spiritually cold rather than lukewarm. So, ang isa kong gusto kong makita nyo is that moral versus bad. Kasi yun yung una natin nakikita eh. But it's about usefulness. Cold, useful. Hot, useful. Lukewarm, hindi useful. Hindi masyadong useful. It's not condemning emotion, passion itself. Okay? It's not saying salvation is lost because of weak seal. Kasi minsan, pag ina-translate natin yung spit, ibig sabihin, malulos yung salvation pag in-spit out ka. It's not. It's not rejecting them permanently. Isa yun sa mga gusto ko makita nyo. Number, 6. He's not judging them for lack of activity but for lack of dependence. Kasi akala natin, yung lukewarm, it's because of their lack of activity. Lack of activity is the secondary fruit of their primary problem. Ulitin ko. Lack of activity is the secondary reason of their primary problem. Okay? Bunga lang yun. Yung lack of activity ay bunga lang ng primary problem nila. He's not declaring momentary lapse but a settled condition. Settled condition means komportable na. Sige. Number 1, hot. Ano yung definition ng hot? To be hot is to live from the word of Christ's redeeming love. These believers have embraced the gospel not just intellectually but relationally. Ibig sabihin, the gospel of Jesus Christ produces fruit. Nagpuproduce ng behavior. And then, how they live lately, their faith flows from gratitude for the cross. Ito yung tanong ko sa inyo. Sa bawat araw ba ng buhay natin, are we grateful for the cross of Jesus Christ? I see this story kay Cherry Pie Picanche. Tinatawad niya yung pumatay doon sa nanay niya. Hindi ko sinasabi na mali yun. Ang sinasabi ko is pinatawad niya yung magulang niya, pero her perspective is not gospel-shaped. Ibig sabihin, hindi yun nanggagaling sa ginawa ni Jesus sa kanya. Kaya niya pinatawad yun, hindi dahil pinatawad siya ng Diyos. Pinatawad niya yun dahil he wants to be free from this feeling of burden. Nakita niyo yung difference? If you are a Christian, you forgive dahil pinatawad ka ng Diyos, hindi dahil kailangan mong i-relieve yung sarili mo ng burden. You forgive dahil you are forgiven. Tayo din. Why are you grateful? Are you grateful every single day of your life because pinatawad ng Diyos lahat ng kasalanan mo? And that's a miracle. Your food, your clothing, your money, your resources, lahat yan secondary. The primary thing that we need to be grateful for every single day of our lives is pinatawad ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Past, present, future. Wag nating
uunahin yung mga bagay na secondary. Di ba, nung nagpapagaling si Jesus sa New Testament, anong sinabi niya? Lumapit yung pilay, you are forgiven. Inuna niya ba yung healing? Ang una niyang sinabi, you are forgiven of your sins. Bakit? Hindi primary problem yung sakit niya. Ang primary problem nitong tao na to is yung kasalanan niya. Wag na wag po nating gagawing primary yung mga bagay na secondary. Ang una natin laging ipinapasalamat sa Panginoon ay pinatawad niya yung lahat ng kasalanan natin. Ayun ba yung unang lumalabas sa bibig natin when we pray? Lord, maraming salamat, pinatawad mo yung lahat ng kasalanan. Secondary na lang yun, Lord, maraming salamat dahil may mga pagkain kami, maayos yung health ng mga kapatid ko, health ng nanay ko, ng tatay ko. Secondary yun. They rely on Christ's finished work. They serve, forgive, love because they experience undeserved mercy. Ano sabi ng Panginoon? I came here not to be served, but to serve and gave my life as a ransom for many. Ulitin ko ulit. Yung pag-serve, yung pagmamahal sa ibang tao, yung paggawa ng mabuti sa ibang tao, that's a good thing. Pero kung hindi nanggagaling yon sa understanding mo ng ginawa ni Jesus para sa'yo, na siya mismo yung nag-serve, siya mismo yung unang nagmahal sa'yo, ibig sabihin, you have a wrong theology. Mali yung paniniwala mo. Because maraming mga tao ang mabubuti, maraming taong ginagawa yung mga ganda, pero hindi yun ang gagaling dahil sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Are we that kind of people na nagmamahal ng ibang tao dahil alam natin kung paano tayo minahal ng Diyos? Ano lagi natin sinasabi? We need to have an intellectual faith. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa natin nang gagaling sa knowledge natin kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa niya. Kaya pag tinanong ka, bakit ka nagiging mabuti para sa ibang tao? Because I have a God na unang naging mabuti sa akin. Bakit mo sila minamahal kahit di sila kamahal-mahal? Kasi meron akong Diyos na nagmahal sa akin at namatay para sa akin. Nakita niyo yung difference natin? Tayong mga Christians, sorry tumiapels yung laway, layo ako. Tayong mga Christians, anong tawag doon? Doctrine, behavior. Lahat ng behavior natin should come from our doctrines. Anong sinasabi ng mga tao sa labas? Yung mga bagay na wala namang kwentang pumunta ng church. No. Because sa church yun lang maririnig to. Na tayong mga follower ni Jesus Christ, lahat ng bagay na ginagawa natin flows from our understanding kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa niya. Hindi lang tayo mabuting tao dahil maganda maging mabuting tao. Hindi po yun. Diba? Pag tinanong mo yung iba, ba't ka nagiging mabuti? Kasi ito yung tamang gawin. Hindi po ganun ang sagot natin. Kaya ako nagiging mabuti sa ibang tao, I serve other people because I have a God who first served me. Dahil ibinigay niya yung buhay niya para sa akin. Nakita niyo yung difference? Hot believers reflect the transforming power of the gospel. Anong sinasabi ng Bible? The power of God is in the gospel. If the gospel is not something na nagpa-power up sa atin para gawin yung bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, we're not hot. They live as new creation. They live, brings warmth, or their lives brings warmth, healing, hope because they are continually renewed by Christ's love. Anong sabi ni Paul sa New Testament? Christ's love compels us. Nakita niyo yun? Bago mo gawin yung isang bagay na mabuti, tinrigger ka muna ng pag-ibig ng Diyos na alala mo. Nanggaling siya dun sa understanding mo kung sino ang Panginoon para sa'yo. And then nagbunga ng good works. Which I think ayun yung nawawala sa atin. We're not hot.
Dahil hindi nagbubunga yung mga bagay na ginagawa natin kung sino si Jesus because we don't read our Bibles. We don't read our Bibles. We don't know our God. Hindi natin kilala yung Diyos natin. We just attend church, ayun na yun. Kung ano yung sinabi ng pastor, yun na yun. Pero hindi ganun eh. Dahil darating lang tayo sa point ng buhay natin na lahat ng bagay na ginagawa natin is based sa understanding natin kung sino ang Diyos at kung ano yung ginawa niya. If we know how to read the Bible, how to listen to people. Diba? Marami sa atin umaatin, hindi naman nakikinig. O lalabas, walang natutunan. O, tas kasalanan namin. Okay? Sorry, seryoso. Cold. Balik tayo sa cold. So, cold people may be distant from God. Ito ngayon yung maganda sa cold. The reason why He prefers it than the lukewarm. Cold people may be distant from God. Sino to? Pag naririnig ko yung word na yan, ang naaalala ko, tax collectors and sinners. Sa New Testament. Right? Yet their emptiness can become grace entry point. Kailan madalas nakaka-penetrate yung gospel sa atin? When we are in dire need of it. Like the prodigal son, they can be awakened to their need when they feel the bankruptcy of life without God. Yung mga sikat na tao ngayon, yung mga bagong lumalabas na influencer, ano nangyayari? Dahil nagkaroon ng bankruptcy, nagkaroon ng suffering, nagkaroon ng hindi maganda nangyari sa buhay nila and they see their need for God. Nagkaroon ngayon ng entry point yung gospel ni Jesus sa kanila. Kaya nga lagi ko din sinasabi sa mga kabataan, wait for that moment. Wag na wag kang mawawala dun sa mga moments na kapag yung tao na yun nag-suffer, nandun ka, nakikinig ka. Bakit? Darating yung point na magkakaroon ka ng entry para sabihin sa kanya ang magandang balita ng Panginoon. That's where we wait for people. Ayoko maging motto, pero sometimes pag may umaalis, Lord, matigas ulo eh. I wait for it. Dahil darating yung suffering sa buhay niya at maaalala niya na kailangan niya ng Diyos. Hindi ko sinasabi na I pray suffering for that person. I'm saying, Lord, kayo na bahala. Wala yan sa ano ko eh. Wala na, hindi, ano yan? Out of scope. Jesus does not reject the cold. Number one. The gospel begins when human strength ends. When they realize their first, the living water of Christ, they can refresh and renew them. Their awareness of need can become the doorway to repentance and salvation. Napansin nyo ba? Na dumarating tayo sa punto ng buhay natin na may mga bagay na nangyayari na wala na tayong kayang gawin. Wala na eh. Ang magagawa mo na lang magdasal. Alam mo kung bakit? Kasi pinapaalala ng Diyos na, uy, nakakalimutan niyo ako. Hello, hello. You're forgetting I'm here. Bakit? Ano sinasabi natin? Like the Laodicean, for you say, I am rich, I am prosperous, I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiful, poor, blind, naked. Punta tayo dun sa lukewarm. Lukewarm believers know Jesus but live as if they don't need Him. Ngayon, yung mga theologians, meron sila iba. Yung isa, sabi niya, lukewarm believers, they're not really believers. Okay? Hindi talaga sila follower ni Jesus. Yung isa naman, this one, lukewarm na sinasabi ni Jesus, are the follower of Jesus who have grown cold yung relationship nila sa Panginoon. Ngayon, nung inaaral ko siya, sabi ko, I don't believe that this is only for unbelievers. Ang conclusion ko, this is for both believers and unbelievers inside the church. Bakit? Merong ganun eh. Sa lahat ng churches, merong believers and unbelievers. So,
They trust in their goodness, comfort, or church image more than the cross. Ano sinasabi ni Paul sa Galatians? Boast of the cross of Jesus Christ. Tayo ba? Pag narinig yung pangalan mo, si Raymart, lagi na lang cross. Lagi na lang Jesus. Dati, yun na yung sinasabi sa amin eh. Lagi na lang Jesus. Lagi na. Bakit? Lagi na lang Jesus. Ano ba yung Bible? Patungkol ba kanino yan? Lagi na lang cross. Lagi na lang dugo niya. Bakit? Doon lahat pupunta eh. And I'll show you how. Paulit-ulit. Alam niyo, the moment na sinabi mo yon, you're in the brink of destruction. Bakit? Slowly, nire-reject mo yung gospel ni Jesus. It's as if hindi mo yun kailangan. Sabi ng isang theologian, the gospel starts noong time na nanampalataya tayo kay Jesus. And also, the gospel will be the one to sustain us hanggang mamatay tayong lahat na follower ni Jesus Christ. And it's the gospel. A lukewarm heart weakens the power of the gospel. Self-sufficient faith offends grace, as if saying we don't need the cross. Ang tanong ko, do you think you need the cross? Every single day? Ibig sabihin, if you don't need the cross of Christ, ibig sabihin hindi ka na makasalanan. Ang tanong ko sa iyo, darating ka ba sa point ng buhay mo na hindi ka makasalanan? No. Kaya tayong lahat, hanggang sa mamatay tayo, we are in dire need of the grace of God. Ano yung mga doktrina nitong mga lukewarm na to? We are doing well spiritually, we're rich, we don't need nothing. We can manage our spiritual life on our own. Hindi ko kailangan yung Bible verse niya ni Pastor Rodel. Mas mahalaga yung pag-aaral ko. Mas mahalaga tong kinabibisihan ko. We know God on our own terms, enough to be safe, not enough to be charged. Ano sasabihin ng iba? Yung kailangan mag-church, meron naman akong relasyon sa Diyos eh. Diyos ba talaga yun o baka si Satanas yun? We see clearly and understand the truth. We are clothed and covered. Our reputation is enough. Nakita niyo yun? Ayan yung sinasabi nila sa sarili nila. Continuously sinasabi nila. Ayan ang tinatawag na mga self-talk. Kaya lagi nating iingatan yung self-talk. Kasi lagi natin sila, deserve ko to. Pagod ako sa school, deserve ko to. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Pastor Rodel, bukas ka na. Mga professional, makakapagod sa again, wala akong time muna sa iyo, Lord. Tulog na. Alam mo yung sinasabi mo yun sa sarili mo. Those are your self-talk, kaya ingatan mo yun. You need to cut those self-talk bago pa siya maging prutas, bago pa siya lumaki, lumago, hindi mo na matanggal sa sistema mo. Ayan. Nung nabasa ko to, naaalala ko yung Galatians chapter 1. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to the grace of Christ and are turning to a different gospel. There is, which is no gospel at all. At ang isa sa mga problems, di ba, naalala niyo yung huli kong sermon? Lahat ng mali nating practice, lahat ng mali nating behavior, saan nanggagaling? Sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Nung nag-groupings kami ng mga boys, sabi ko, bakit yung kasalanan ni Eva at Adan nanggagaling siya because of unbelief? Ba't ayun yung pinaka-root? Because, paano nangyayari yung behavior? From belief. Ano sinasabi nila? I will be like God. Naniwala sila doon. Nung naniwala sila, nagkaroon ng doubt sa puso.
Nung nagkaroon ng doubt, saan napunta na sumunod na proseso? Sa kamay na. Yung sumunod na proseso, anong ginawa na? Dinunk na sa bibig. Sarap pala. Nanggaling yun sa belief. Lahat ng mali nating ginagawa nanggaling dahil meron tayong pinaniwalaang kasinungalingan. Bakit? Satan is the father of lies. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, do you think you can sustain your spiritual life until mamatay tayong lahat kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? No! Because, alam ko, ngayon, marami kayong kasinungalingan na pinaniniwalaan na hindi nyo alam na kasinungalingan. Bakit? You don't know the Word of God. You don't study it. Kaya hindi ako magugulat na marami tayong mga bagay na pinaniniwalaan na kasinungalingan. Lukewarm people know Jesus but live as if they don't need it. Their faith is self-reliance, comfortable, and routine religion without dependence. Routine religion, atin lang ng church, yun na yun, tapos uuwi ng bahay, hindi naman nagpipray, hindi rin nagbabasa ng Bible, o atin lang ulit the next day, the next week. Yun na yun, pero they don't have a relationship with Jesus Christ. They admire Christ but don't abide in Him, choosing comfort over conviction and losing the fire of grace. Alam mo yun, aattend lang sila pagka komportable. Pupunta lang sila ng church pagka okay, kapag ka beneficial sa kanila. Ito pa, may sinaya sa akin si Lawrence kahapon. They know the gospel. Kasi pag tinanong mo, pagka ba binigyan ko na exam tong Laodicean Church, they know the gospel? The answer is yes. Pero yung gospel na yon, hindi pinapainit yung puso nila because hindi nila naiintindihan kung gaano sila kamakasalanan. Alam nyo ba kung kailan nawawala yung power of the gospel? If you forget, you are a sinner. Naalala niyo yung preaching ko last time? False doctrine, diba? I am rich. Self-sufficiency. Ano lagi kong sinasabi sa inyo? This world, ang ginagawa nito is dinadirect tayong lahat dun sa self-sufficiency. Kaya nga nauuso na yung I'm a self-made man. Na sufficient na ako, hindi ko kailangan ng tulong. Sa ating lahat, huwag tayong darating sa point ng buhay natin na sinasabi natin sa sarili natin, hindi ko kailangan ng tulong. Kailangan mo ng tulong. External religion without outer reality. Form without fire. Religious appearance but no spiritual vitality. Yung mga pretenders lang, pupunta ng church, nagsaserve, pero wala naman talagang relasyon sa Panginoon. Di nagbabasa ng Bible, di nagpe-pray. Ayaw sumama sa grouping. Doctrine of comfort over conviction. Ano theology nitong mga to? God's blessing equals approval. Kaya ako binibless ng Diyos ngayon dahil approve siya sa akin. Ito yung mga legalist. Ginagawa nila yung mga bagay na yon para ibalik sa kanila ng Panginoon yung mga bagay na ginawa niya sa Panginoon. Ayan tinatawag na legalism. Ibig sabihin, nag-i-expect ka ng return. Dahil may ginawa ka para sa Panginoon, nag-i-expect ka ng return na magandang buhay, komportableng buhay. That's a false doctrine from the pit of hell. Yung legalism. The greatest problem is rejecting the gospel that reveals that wretchedness and need. Forgetting that the cross of Christ is their only hope and covering. Diba? Ano sinasabi nila? I don't need anything. Ano yung pinakakalaban ng gospel ni Jesus Christ? It's the thinking na hindi ko kailangan ng kahit ano. Anong problema ng mga Pharisee? Because
Ang sinasabi na, hindi ko kailangan ng forgiveness. Bakit? Rule keeper ako. Sinusunod ko, nagiging mabuti akong tao. Hindi ko kailangan ng pagpapatawad ng Diyos kasi mabuti naman. Ako, isang malaking kalokohan yung word na mabuti naman ako, hindi ako katulad nila. Alam niyo po, pag naririnig niyo yan sa sarili niyo, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na makasalanan ka. Ano sabi ng Bible? Blessed are the poor in spirit. Sino yung mga mapupunta ng langit? Alam niyo po ba na pagdating sa langit, walang magsasabi doon na, yes, I deserve it. Kaya ako nandito kasi I deserve ko to. Yung mga nagsasabi na deserve nila yung langit, nasan sila? Nasa impyerno silang lahat. Ang mga taong nasa langit is, Lord, maraming salamat dahil hindi ko deserve to pero nandito. Alam niyo yung kasama ni Jesus doon sa cross, yung tatlo sila? Sabi nung isa, ano kala ko ba Diyos ka? Bumaba ka dyan. Yung isa, Lord, alalahanin mo ako alalahanin mo ako. Oh, nasan siya ngayon? Nasa langit na siya. Bakit? Nakita niya yung need niya eh. I counsel you, diba? Before I go there, sabi dito, rejecting their wretchedness and need. Diba sinabi ni Jesus kanina, you are forgetting that you are wretched, poor, blind, and naked. Bakit? Ayun yung first step to Christianity. Ang sinasabi ni Jesus dito sa believers and unbelievers, for the unbelievers, understand that you are wretched, pitiable, blind, and naked. For the believers, don't forget you're a sinner. Don't forget that you are in need of God's grace, katulad ng mga tao na nasa labas ng church. Kasi akala natin, nung naging Christian tayo, yung grasya na kailangan natin, kumonte eh. Akala natin, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, kumonti din. Hindi po. Dahil even our best deeds are tainted by sin. Ano sinabi ng Bible? Your good works are filthy rags in my sight. Even if follower ka na ni Jesus Christ, yung mga good works natin, may bahid pa rin ang kasalanan yan and it needs to be forgiven by God. Kaya tayo mga Christians, hindi tayo naniniwala na yung mga evil things na ginagawa natin yung kailangang mapatawad. Naniniwala din tayo na even yung mga good works natin, kailangang mapatawad ng Panginoon dahil they are done for wrong reasons. Sige, balikan niyo yung uli yung ginawang mabuti. Kahit sabihin mo sa akin na, hindi, ginawa ko yun kasi ganyan. You don't know your own heart. Hindi mo nga ma-distinguish kung ano yung heart mo sa mind mo, sa ano mo eh. Sa soul mo eh. Diba? Pag tinanong kayo, anong difference ng Christian sa follower ni Jesus sa hindi follower ni Jesus Christ? Kami, naniniwala kami na even our good works, may bahid ng kasalanan at kailangan mapatawad ng Panginoon. That's a radical one. Because other religions doesn't believe that. Yung ibang religion sinasabi na, pag mabuti ka, mapupunta ka ng langit, kalokohan. Kung kabutihan ang magiging basihan ng Diyos para mapunta ka ng langit, lahat tayo nasa impyerno. Bakit? Pagdating mo sa trono, lahat ng good works sunog eh. Tapos bigla kang nahulog. Diretso ka na sa impyerno. Pagdating natin ng langit, Lord, nothing on my hand I bring. Sabi ng isang theologian, nothing on my hand I bring. Simply to the cross of Jesus Christ, I cling. Pagdating natin sa judgment day, ganun ang sinasabi natin. Nothing on my hand I bring. Simply to your cross I cling. Dahil sa ginawa mo, kaya ako nandito.
Dahil pinatawad mo yung lahat ng kasalanan ko. And I have nothing to boast about. Bakit sinasabi ng Diyos yun? Sinabi ni Paul, so that no one may boast in the presence of God. I counsel you to buy from me gold refined by fire. You may be rich, white garments, so that you may be clothed. Nakita niyo yung ginagawa ni Jesus dito? Minimension niya yung lahat ng bagay na ipinagmamayabang ng mga Laodicea. Number 1, gold refined by fire. It's about wealth. Number 2, white garments. Anong meron sila? Black wool. Number 3, salve that to anoint your oil. To anoint your eyes. Anong meron sila? Yung eye sap, yung powder na nilalagay sa mata. Sabi niya, I counsel you to buy me gold by fire so that you may be rich, and white garments so that you may be clothed, and the shame of your nakedness may not be seen, and the salve to anoint your eyes so that you may be seen. So you may see. Ayan, rich and well but poor in spirit. The gold represents faith refined by grace, not by works or possession. Jesus called to buy this gold is ironic. Bakit? It cannot be purchased, only received freely through the gospel. Naalala niyo yung sinabi sa Isaiah 51:5? Come, buy to me with no cost. Buy from me with no cost. Bakit? Meron na nagbayad ng cost. Si Jesus. Kaya niya sinasabi na, buy from me. Pero with no cost. Bakit? Ako na yung nagbayad. Dahil kung merong presyo tong gold na to, mananatili itong nasa doon sa vendor shop dahil walang kayang bumili nun. Bakit sinasabi dito na faith refined by grace? Because ang ginagawa niyan is, through our suffering, it's being refined. Ginagamit ng Diyos yung suffering natin so that we may be refined. Yung gold na yan, sinasabi ni Jesus, drop your wealth, drop your possession. Alam niyo ba, ang naaalala kong story dito? Ano yung naaalala niyo yung story? Sa rich. The rich young ruler. Diba? Ano sabi ni Jesus? Oh, ito yung commandments. Ano sabi ng rich ruler? Lahat yan ginawa ko. Wow! Okay, sige. Meron lang isa. Go sell your possession. Ano sabi ng Bible? He walked away sad. Bakit? Ano sinasabi niya? Can you give up what you boast? Ang problema natin, alam niyo kung ano yung problema natin, mga follower ni Jesus Christ? It's not your behavior. It's your belief. Ano pa yung sumunod natin problema? It's what you boast. Ano ba yung mga pinagmamayabang natin? Yung mga bagay na pinagmamayabang natin, ang sinasabi ni Jesus, ayun ang problema nyo. Both unbelievers and believers alike, ang problema is yung mga bagay na pinagmamayabang nila sa harap ng Diyos. What do you boast about? Merong isang player ng baseball. Isa sa pinakamagaling na baseball player sa Amerika. Natalo sila. Nung natalo sila, nag-inom-inom siya, nagdroga-droga. Ang ginawa niya, ang ending niya, pinatay niya yung asawa at anak niya, tapos pinatay niya yung sarili niya. In-interview yung teammate. Ano sabi ng teammate? Buhay niya kasi yung baseball eh. Kaya nung nawala yung baseball sa kanya, pinatay niya na rin yung buhay niya or nag-suicide na siya. Bakit? Wala na siyang reason. Ito ngayon yung tanong ko. Ano yung mga bagay na lagi mong pinagmamayabang? Or, in translation ni Nescafe, para kanino ka bumabangon? Bakit? Dahil yung mga binabangunan mo, ayun yung mga bagay na sobrang importante sa'yo kesa sa Diyos. Ano yung mga bagay na sobrang willing kang mag-extend ng oras, ng atensyon, ng buong pagkatao mo,
na handa mong talikuran ng pagbabasa ng Bible at pag-spend ng time sa Panginoon. Ano sabi ni Jesus? Those are the things that you boast. At ayun ang problema natin. Ayun ang problema natin. White garments, known for black wool. White garments symbolizes Christ's righteousness. Ito yung sinasabi lagi namin ni Pastor Rodel, that the righteousness of Christ was imputed to us. Ibig sabihin, pag humarap tayo ng Diyos, sa harap ng Diyos, ano sasabihin niya? This is my son in whom I am well pleased. Bakit siya pleased? Dahil yung white garment ni Jesus o yung righteousness ni Jesus ang suot-suot mo. Dahil for 33 years, ang ginawa niya, ano sinabi ng Bible? I came not to abolish the law, but to fulfill them. So tayong lahat na nananampalataya sa ginawa ni Jesus, ano sinasabi natin? Ang pagiging, kaya ako naging matuwid. Dahil si Jesus ay naging matuwid para sa akin. Bakit ako tatanggapin ng Diyos? Bakit ako tatanggapin ng banal na Diyos sa harap presensya niya? Dahil meron akong Diyos na naging matuwid para sa akin dahil hindi ako matuwid. They had wealthy clothes but needed robes of grace, a new identity found in Christ. Kaya sinasabi ng Bible that we are now new creation. That's a status. When we say status, para siyang anak. Di ba? Kuya Clib, ang status ni Sib ngayon ay anak. Pagka ba nagloko yan, hindi mo na anak. Hindi. Anak pa din. Ang sinasabi ng Panginoon, yung pagiging matuwid natin is like a status. Hindi yun nawawala kapag ka mabuti ka, nawala. Ay, pag mabuti ka, mananatili yon. Pagka masama ka, mawawala yon. Hindi ganun. Yung pagiging matuwid natin sa harap ng Diyos is a status na ibinigay sa atin ng Diyos dahil nanampalataya tayo kay Jesus Christ. Ano sinabi na sa Romans chapter 3? But now, a righteousness of God that comes through faith in Jesus Christ. So lahat tayo matuwid. We are saints. Kaya sinasabi ng New Testament letters, di ba? To the saints. Ano sinasabi? Lahat ng mga makasalanan na naging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Salve to anoint your oil. For the unbelievers, ang sinasabi dito is, this is talking about regeneration. Alam niyo yung word na regeneration? That's a theological term na ang sinasabi doon is, from death to life. Nagkaroon ng buhay yung dating patay. Yung dating mga bagay na hindi mo nakikita mo na ngayon. Nagkaroon ng regeneration, nagkaroon ng new nature. Dati, sinful nature lang ang meron ka, pero nung nagkaroon ng regeneration, nagkaroon na ng new nature. So, anong sinasabi dito? The moment na nanampalataya ka kay Jesus Christ, bubuksan niya yung mata mo para makita mo yung mga katotohanan na patungkol kay Jesus. Maniniwala ka na pwede kang maligtas nang wala kang ginawa. Nanampalataya ka lang sa ginawa niya. Bakit? Yung iba hindi naniniwala doon. Ang hirap nilang paniwalain. Nasa Bible na, basahin mo, hindi nila makita. Bakit? Kasi nga they are blind. Anong sinabi sa Corinthians? Sinabi doon, the God of this world has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the glory of the gospel. Kaya tayo, huwag tayo mapopostate when we share the gospel, tapos hindi nila talaga maintindihan. Bakit? They are blinded eh. They are being blinded by Satan. Pero dito, sinasabi ni Jesus, come to me. For believers, ang sinasabi dito, come to me para makita mo yung bagay na yung tunay na ikaw ngayon. Para makita mo yung mga lapses mo. So that you can see your need again from me. Kaya yung sinasabi yan na you're blind. Para makita mo ulit yung need mo sa Kanya.
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Nakita niyo yung sinabi niya doon, na even though sinasabi niya, I will spit you out of my mouth, pero ang sinasabi pa rin ni Jesus dito is, yung reprove niya, tsaka yung discipline niya, nanggagaling pa rin saan? Sa pag-ibig. Sinabi dito, love motivates his rebuke. He wants them to wake up spiritually. For the unbelievers, he wants those dead unbelievers to be made alive through the gospel by the power of the Holy Spirit. And then, number 3, he invites renewal, not rejection. Dito, gusto ko mag-dwell ng konti. The word na zealous or zelo, meaning, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, that the problem that we have as believers is actually our zeal. Bakit? Ang problema sa atin, yung zeal natin, wala sa Panginoon, nasa ibang bagay. To be emotionally invested, not neutral or indifferent, to have intense energy of the heart towards something valued. Ang sinasabi ni Jesus dito is, ano yung mga bagay na sobrang pinagbibigyan mo ng emosyon mo? Binibigyan mo ng oras mo na mas mahalaga pa kaysa sa akin. Kaya ang diagnosis ko sa ating lahat, ganito. This is how you diagnose yung problema natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Okay? Hindi ito yung, pag-uwi ko, magiging mabuti na akong tao. Pag-uwi ko, magbabasa na ako ng Bible. Pag-uwi ko, magpe-pray na ako. Pag-uwi ko, titignan ko lang lahat sined ni Pastor Rodel. Pag-uwi ko, magiging mabuti na ako sa magulang ko. No. That's good things. Pero hindi ko sinasabi na that's the primary problem. This is how I want you to diagnose yung problema natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Number 1, look at what you boast. Ano yung mga bagay na pinagmamayabang mo? Sulat mo. See where your heart naturally leans. Paano natin malalaman yan? Ano yung mga bagay na sobrang, pagka ayon, yung pera mo sobrang daling lumabas. Ano yung pagkain? Di ba? Cellphone. Bagong CPU. Ano pa ba? Sorry pre, nakita kita dyan pre. Valorant. Yung mga gifts. Ito pa yan. Malalaman nyo to. Ito yung mga bagay na iniisip nyo pag mag-isa ka. You fantasize about it. You dream about it. Paano pag ganito na? Pag ganito na yung position ko? Paano pag ganito? Yung lagi yung nasa isip mo, hindi ka makatulog kasi yun yung iniisip mo. Ano sinasabi ni Jesus? Tignan nyo yun. Yung mga bagay na pinagmamayabang mo, yung laging nasa isip mo, yung lagi mo na lang iniisip. Yung tao or bagay na lagi mo na lang binibigyan ng oras, nandun lagi nakafocus yung oras mo. Ano sabi ni Jesus? Sulat mo yun. Sabi ko pala, sulat mo yun. Tapos, mag-pray ka, Lord, patawarin mo ko dahil itong mga bagay na to sobrang kinukuha yung oras ko sa'yo. Baguhin mo yung puso ko para mas gustuhin kita kesa sa mga bagay na to. Do you want to change? That's how you change. I-pinpoint mo yung lahat ng mga bagay na sobrang pinagmamayabang mo, sobrang laging nasa puso mo, nasa isip mo, and then you pray to God, Lord, patawarin mo ko dahil sobrang itong mga bagay na to, they consume my time to the point na wala na akong oras sa'yo. Nahanda kitang iwanan para dito sa mga bagay na to. Sana ayun yung maisip nyo, hindi yung paglabas nyo ng church. So, magiging mabuti na akong tao talaga. Gagawin ko na to. Mag-pray na talaga ako. Magdadasal. Hindi po. Huwag kayo dun magsimula. Actually, iniisip ko nga rin minsan, ayun ang ginagawa ni Satan sa atin Napopokus tayo dun sa mga bagay na hindi dapat natin pinagpopokusan. Ang dapat natin pinagpopokusan, ano yung mga bagay na pinagmamayabang mo, lagi mong iniisip, umuubos ng oras mo, lista mo yon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko.
Dahil dito sa mga magagandang bagay na to, na mas pinapahalagahan ko kaysa sa'yo. Even in their lukewarmness, Jesus' heart remains redemptive. He doesn't condemn but invite, saying, "Come back. I still love you." His rebuke reveals sin. Diba? You are wretched, pitiful, blind, naked. His love calls to repentance, showing that His goal is not punishment but restored fellowship through the cross. Anong sinasabi ng Bible? It is the kindness of the Lord that leads us into repentance. Alam mo yung alam niyo po ba kung paano mag-repent? Ganito po tayo magre-repent. Ang sinasabi natin, Lord, patawarin mo ko dahil mas minamahal ko tong mga bagay na to kaysa sa'yo. Parang sa asawa. Diba? Paano kung kaming dalawa ni AJ? Lagi na lang, pakain, pero never ko siyang kinausap. Pakain lang. Pakain. Bili ng gamot. Pakain lang. Pero hindi kami nag-uusap. Kailangan niya ba yon? Kailangan niya yon, yes. Pero mas kailangan niya yung relationship. Kaya in order for our relationship to grow, kailangan kong tanggalin yung mga bagay na mas binibigyan ko ng oras kaysa sa Kanya. Nakita niyo yun? It's not about... Ayoko kasing makita nyo na yung Christianity is about, kailangan mo nang gawin to, kailangan mo nang gawin. No. Primarily, problema natin, belief. Primarily, problema natin, yung mga boastings natin. Primarily, yung problema natin, yung sobra natin binibigyan ng oras kaysa sa Panginoon. Yung minamahal natin. Ayun ang sabi ni St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, the reason why this world is broken is because of our loves. Sabi niya, you become what you love. Paano natin mababago yung behavior natin? Babaguhin natin yung mga bagay na minamahal natin. That's Christianity. Ang Christianity is binabago mo yung mga bagay na minamahal mo. Pinipili mo yung mga bagay na kailangan mong mahalin. Diba? Habang bata pa kayo, piliin nyo yung mga bagay na kailangan nyong mahalin. Sa mga elders na, piliin nyo yung mga dapat nyong mahalin. Ang sinasabi ni St. Augustine, kapag hindi si Lord yung number one dun sa mga bagay na minamahal mo, eventually masisira yung mga susunod na nasa category or nandun sa listahan. Kung pamilya ang nasa unahan, hindi si Lord, sisirain mo yung pamilya mo. Ayun sinasabi niya. Kung nasa unahan ng studies mo more than God, sisirain mo yung buhay mo. Kung mauuna yung sarili mo kaysa kay Lord, sisirain mo yung sarili mo. Ayun ang theology ni St. Augustine. Ang tawag niya doon, disordered love. Ibig sabihin, meron kang mga bagay na binibigyan mo ng atensyon diba sabi ni Jesus, where your treasure is, that's where your heart is also. Ulitin ko, paano mabago? Piliin mo yung mga bagay na mamahalin mo. I'm not just talking about people. I'm talking about your studies, yung career, yung friends, yung family, the Word of God. Ano ba dapat nauuna? I'll tell you what. Ang mauuna dapat si Lord. Kung gusto mo mabago yung relationship nyo ng asawa mo, ng friends mo, ng pamilya mo, gusto mo yung mabago yung attitude mo towards your work, ilagay mo yung puso mo dun si Lord yung ilagay mo dun sa taas. Pero yung ilista yan. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Ginagamit to ng mga evangelist pagka magpapatanggap na. Pero actually, I'm not saying that that's totally wrong, pero in that context, sa context kasi nito, medyo malayo siya. Because ang context nito is the Lord is knocking sa door ng church nila. I'm here. Iba yung naging priority nyo. Naniwala kayo kay Satan na mas i-priority nyo dapat yung career, yung study,
yung pamilya nyo kaysa sa akin. He was outside. Nakita mo yon? Possible mangyari yun, na si Jesus nasa labas. Number 2, he desires relationship, not ritual. Kaya ako sinasabi sa inyo na, hindi yung lalabas ka ng church, ang lagi mo na lang sinasabi, kailangan ko na magbago. Hindi ganun. He offers grace, not guilt. Okay, sabi ng isang theologian, if you are living in guilt and condemnation and you are a follower of Jesus Christ, sabi niya, you need to repent of it. Bakit? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, and then you are condemned? That's from the devil. Because sa mga follower ni Jesus will no longer be condemned by their sin because their sin has been paid for in the cross. Binayaran na ni Jesus lahat ng kasalanan natin. He calls for renewed dependence. Don't depend on your wealth. Depend on me. Dito madalas nagkakaroon ng problema pag binabasa yung Book of Revelation kasi lagi mong nakikita to, the one who conquers. Akala natin, the one who conquers. Parang ganun parang feeling mo boksingero ka, tapos lalaban ka. Akala natin ganun yung gusto yung sabihin ng Bible. It's not. To sit on my throne, conquered and sat down with the Father on His throne. Let's step back. Ito na, patapos na ako. Sinabi ko na yung kanina, pero hindi pa ako natapos. Conquer. How do we conquer? As believers, as follower ni Jesus Christ, how do we conquer? Number 1, ano sinabi dito? You have abandoned the love you had at first. You have fallen. Ano sinasabi niya? Remember therefore from where you have fallen. Hold fast. Napapansin niyo yun? Be faithful unto death. I will give you the crown of life. Yet you hold fast. Lagi niyang sinasabi, hold fast, hold fast. Remember. At dito sabi, only hold fast to what you have done until I come. Lagi niyang sinasabi to hold fast. Ito pa, sabi sa Sardis, remember then what you received and heard. Sa New Testament, lagi nyo ring mababasa yan. Remember what you received and heard. Remember. Hold fast. Cling. Sa Philadelphia, sinabi din, hold fast to what you have. Hold fast? Hold fast what? Ano yun? Ayan o, di ba? Main problem, lost first love, feared suffering, compromised truth, tolerated sin, outwardly alive, faithful, self-reliance, and forget dependence on grace. Ayun yung mga problems na. Ayan o, each church issue, whether lovelessness, compromise, corruption, apathy, or pride, ultimately points to forgetting or distorting the gospel of grace. Naaalala niyo yung Galatians kanina? Ano sinabi dito? I am astonished that you quickly deserting Him who called you out by the grace of God and turned you into a different gospel. Alam niyo ba na ayun ang isa sa mga letter na sobrang galit na galit si Paul? Because they have turned away from the real gospel. Bakit? The gospel is primary for Paul. The foundational issue of all 7 churches is departure from grace. Diba sinabi niya rin sa Galatians, you have fallen away from grace. Come back to me. Grace is not only where you began. It's where you must remain. Every rebuke from Jesus is not condemnation, but a call to call back to grace, to buy gold from Him, to open the door, to remember their first love. He doesn't say, try harder. Try harder. Kasi akala natin yung pagpunta ng church is about that No. Return to me, sabi ni Jesus. Hold fast what? Hold fast yan. Hold fast the gospel. Ayan sinabi ni Jesus, guard the good, sabi sa New Testament, guard the good deposit.
remind you of the gospel I preached to you. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi niya, hindi mahalaga yung ibang bagay. This is the primary thing. Jesus Christ and Him crucified for you. And then sinabi niya dito, how? How do we hold fast the gospel? Read the word, pray, confess, repent. Ano sinabi ko kanina? Repent of the good things. Worship with gratitude. Cultivate gospel-centered fellowship. You fellowship with other believers. Kasi hindi nyo kayang mabuhay mag-isa. You worship, di ba? Lagi kong sinasabi sa worship team. We worship God because of who He is. And I want our songs na yung mga kanta na kinakanta natin dito glorifies who God is and what He has done. Kaya we want, kasi parang gusto naming salain yung mga kanta. It's only when, through the free grace of the gospel, the heart is brought under the mastery of one great transcendent object, that it ceases to be under the tyranny of its many desires. So, ang ginagawa natin, in order for behavior to change, pinapalitan natin yung bagay na minamahal natin. Only those who truly hear the gospel, not intellectually, but personally experience a life-changing grace. Faith comes from hearing and hearing the word about Christ. Siguro, this is where I will end. Diba? Ano nangyari kay Jesus nung mapako na siya sa cross? He was blindfolded. And then sinabi ng mga tao, hulaan mo kung sino yung umalabit sa'yo. Anong ginawa pa niya dun sa cross? He was stripped naked. Ano pa sinabi ng Bible? That He became poor for our sake. Ano sinabi ng Bible, di ba? Sabi niya, the Son of Man doesn't have anything to lay His head on. Ganon siya kahirap. Jesus Christ was in poverty. Jesus Christ was blinded. He experienced poverty so that we can become rich. He was naked so that we might be clothed. At sinabi rin ng Bible that ang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo is baliktarin lahat ng bagay na ginawa natin sa Kanya. Nakita niyo yun? Yung lahat ng bagay na ginawa natin sa Kanya. We stripped Him naked. We nailed Him to the cross. Pero ang nangyari, lahat ng bagay na ginawa natin, ibinalik niya sa atin. We are clothed. Binuksan niya yung mata natin. We became rich spiritually dahil lahat ng spiritual blessing was given to us. Bakit nangyari yon? Dahil sa ginawa niya para sa atin. That's the end. Thank you. Heavenly Father, we are here, Panginoon, in your presence, Panginoon, knowing full well kung sino kami, Panginoon. That we are sinners in need of your grace. Either we are believers or unbelievers alike, Panginoon, we are in dire need of your grace. Na kaming lahat totally dependent kami sa grasya mo, Panginoon. Totally dependent kami sa pagpapatawad. And actually, your forgiveness is actually a miracle. Na yung pag-ibig mo sa amin is actually a miracle, Panginoon. How can you love a sinner? How can a holy God love a sinner? How can a holy God forgive us, wretched people? Sinabi ni Paul sa Romans chapter 7, wretched man that I am, who will rescue me from this body of death? But thank you, Lord, because you have rescued us from this wretched body of ours, Panginoon, to this sinful body that we have. And maraming salamat, Panginoon, because we strip you naked, but you clothe us. You became poor so that we might become rich. You have been blinded, Panginoon, but now, Panginoon, we can see because
of the power of the Holy Spirit. And continuously, Lord, speak to us. Speak forth your word. Baguhin niyo yung mga bagay na minahal namin, Panginoon. Baguhin niyo yung mga bagay na minamahal namin. Baguhin mo, Panginoon, yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa amin, Panginoon. And I hope and pray, God, na turuan mo kami na bumalik, Panginoon, sa arms mo, knowing that we have a Father who loves us dearly, that we have a Father who is willing to give His life para sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord, for everything. In Jesus' name, Amen.